Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga minamahal kong kapatid, tayo ho ay nasa 30 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo ay mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, daluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Lord.
naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Sirach na ang Panginoong Diyos ng katarungan, kaya hindi siya kumikiling kanino man, lalo na at laban sa mahihirap, na walang kakayahang magtanggol sa sarili. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinakalugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin na mapagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at ginagawad ang katarungan na nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Tayo pong lahat. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas, sa pagpapakupkop siyang lumilingap. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na makatarungan bilang hukom ang Panginoon at ang Diyos ang magliligtas sa kanya sa anumang kasamaan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At ang araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman.
pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang Diyos ang karapat-dapat na maghatol sa ating kabutihan o kasamaan at hindi tayo maghahatol sa sarili o sa bawat isa, na siyang naging pagkakamali ng Pariseo, kaya hindi siya kinalugdan ng Panginoon. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, magnanakaw, nandaraya, nangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita, samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo, di man lang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sabagat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay siyang itataas. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isa ho sa mga pinaka-paborito kong salmo ay matatagpuan sa 17th chapter ng Aklat ng Salmo, verse 8. Psalm 17, verse 8. At ang nakalagay doon ay ganito, Keep us, O Lord, as the apple of your eye. Apple of your eyes. When we say apple of your eyes, gustong-gusto mong makita. Kinagigiliwan mo. Paborito mo. Apple of your eye. And our set of readings today, 30th Sunday in Ordinary Time, presented to us, sino ba ang mga tao na kinalulugdan ng Panginoon? Who are apples in the eyes of the Lord? The first apple in the eyes of the Lord, the poor.
yung mga mahirap, yung mga walang-wala, yung mga hikahos. Because many times, my dear brothers and sisters, the poor are eyesores. Ayaw nating makita ang mahirap. Pinandidirihan ng mahirap. Natatandaan ko nga nung bumisita si Pope Francis sa Pilipinas, anong ginawa ng gobyerno? Lahat ng dadaanan ni Pope Francis na merong mga squatters area, nagpatayo ng malalaking pader para hindi makita. Because the poor are eyesores in the society. Ayaw nating makita ang mahirap. Pinandidirihan, nilalayuan. Kaawaan tayo ng Panginoon, pero di ba't ganyan tayo? Kapag may mahirap, yung gusgusin, layuan mo ko. Kapag nahipo ka, ay layuan mo ko. Ayaw nating makita yung mahihirap. But for God, the poor are apples in His eyes. But not only the materially poor, even the spiritually poor. Ano bang meron sa mahirap? Yung walang-wala. At dahil walang-wala, kanino lang siya aasa? Sa Panginoon. Naramdaman nyo na ba yan? When you are so down, you are so frustrated, you are so hopeless, wala na kayong ibang matakbuhan, wala na kayong ibang malapitan, Panginoon na lamang. In our hopelessness, in our emptiness, in our nothingness, sa ating kawalan, ang Diyos na lang ang ating sinasandalan. At yan ang mahirap. Walang pera, walang trabaho, walang makain, walang tirahan, kahit yung mga walang makapitan, walang malapitan, tinaningan na, mamamatay, kanino na yan pupunta? Sa Panginoon na lang. Why are the poor apples in the eyes of the Lord? Because in their emptiness and nothingness, wala na silang ibang inaasahan, kundi ang ating Panginoon. True is our responsorial psalm today. Our responsorial psalm goes like this. Dukha na sa Diyos ay tumatawag. Hindi na magdadalawang isip ang Panginoon. Hindi na magpapatumpik-tumpik. According to our responsorial psalm, pag ang dukha ang tumawag, ililigtas agad. The poor are apples in His eyes. But not only the poor, the faithful, they are apples in the eyes of the Lord. In our second reading from the second letter of St. Paul to Timothy, we have heard familiar words like this. Puspusan akong lumaban sa paligsahan, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. I have finished the race, I have kept the faith. Kapag sinabing I have kept the faith, it is tantamount to say, naging tapat ako. At yan ang kinalulugdan ng Diyos, yung tapat, yung nagpapakabuti, yung may kapwa-tao, yung hindi sinungaling, yung hindi mapanlamang sa kapwa, yung gumagawa ng tama, yung nag-iisip ng wasto, yung naglilingkod sa simbahan, yung nagdarasal, yung nagsisimba, yung hindi nagnanakaw, yung hindi nagsisinungaling, yung gumagalang sa nanay at tatay. Kapag sumusunod tayo sa utos ng Diyos, that makes us faithful. At kapag tayo ay tapat, kinalulugdan tayo ng Diyos. The poor, the faithful, apples in the eyes of the Lord. But if I may add, the poor,
the faithful, and now the humble. Yung taong mababa ang kalooban, kinalulugdan ng Diyos. Have you listened to the words of our first reading from the book of Sirach? Ang dalangin ng nagpapakumbaba ay lumalampas sa ulap at hindi tumitigil hanggang di makararating sa kinauukulan. Kapag ang taong mapagpakumbaba ay nagdasal, siguradong makakarating sa patutunguhan. Kahit pa lumampas sa mga ulap, sapagat ang panalangin ng mapagpakumbaba, it will surely reach heaven. It will surely reach God. We find an example in our gospel today. Nagdadasal yung publikano at yung pariseyo. Yung pariseyo naknakan ng yabang. Sabi niya sa kanyang dasal, Panginoon, salamat po sa iyo sapagat ako'y gumagawa ng tama, ako'y nag-aayuno. Siguro kung sa makabagong panahon at ilalagay ko sa mga lengguwahe natin, para siyang tayo. Lord, salamat po, buti na lang lektor ako, nakapagbabasa ako ng salita ng Diyos. Lord, thank you, lay minister ako. Ako'y nakapagdudulot ng katawan ni Kristo sa mga tao. Lord, thank you, choir ako, nakakakanta ako sa simbahan. Lord, thank you, di ako tulad ng iba. Wala man lang panahon para sa'yo. O kaya yung mga baka ang mentality ng mga nagpapamaskong handog. Lord, tignan mo ha, nagpapamaskong handog ako, di tulad ng iba. Dinadaan-daanan lang yung nagbibigay ng regalo doon. Walang binibili, walang ginagawa. Di ako tulad ng iba. Panalangin yun ng mayabang. Pero yung publikano, di man lang makatingin ng diretsyo, di man lang makatingin sa langit, dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi niya, pasensya na Panginoon, ako ay makasalanan. Sino daw sa dalawa ang kinalugdan? Yung mayabang? Hindi. Yung mababa ang kalooban. Sabagat isang marka ng mababa ang kalooban, kayang umamin sa pagkakasala. Ang mayabang, hindi aamin yan. Ang mayabang, imbis na umamin, magtuturo pa. Ang mayabang, imbis na umamin, mandadamay pa. Pero yung publikano, nakayuko, pagpasensyahan mo ko, Panginoon, nagkasala ako. Sino ang kinalugdan? Yung mababa ang kalooban. My dear brothers and sisters, who are apples in the eyes of the Lord? The poor, the faithful, the humble. What is concerning today in our contemporary society? The poor, the faithful, and the humble, they are neglected and often taken for granted. Sabagat pahiyaan na, sino ang kinalulugdan ng tao? Sinong gustong-gusto mo? Yung may pera. Yung mayaman. Pag mayaman, didikit ako dyan. Kapag may pera, didikit ako dyan. Kapag may pera, sasama ako dyan. Yung mga hindi tapat, sa panahon ngayon, ang pinapalakpakan, yung mga sinungaling, yung mga hindi tapat sa panunungkulan. Sino kinalulugdan? Yung mga gumagawa ng hindi tama. Sabagat kapag ikaw ay faithful, anong sasabihin nila sa'yo? Killjoy mo naman? Wala kang pakisama? Kaya, yung mga hindi gumagawa ng tama, gustong-gusto nila. Pinapalakpakan pa. Hinihiyawan pa. Sinong gustong-gusto ng mga tao ngayon? Yung mayabang. Sapagat yung mababa ang loob, feeling nila mahina, inaabuso, pwedeng lakaran. Sabagat mababa naman ang kalooban, mahinang tao yun. Pero yung mayabang, gusto nating nakadikit dyan. Kasi siga yun. Kasi walang
babangga sa Kanya. At feeling natin, kapag nakadikit tayo sa mayabang, mataas na rin ang pagtingin natin sa sarili natin. Di ba may mga ganong mga tao? Nadikit lang sa may posisyon, kala mo kung sino nang umasta. Nadikit lang sa mayabang, mayabang na rin siya, at akala mo kung sino na umasta. The poor, the faithful, the humble, they are neglected in today's society. But you know, my dear brothers and sisters, the rich, the unfaithful, the proud, they are not apples in the eyes of the Lord. They may be apples in the eyes of today's society, but they are not apples in the eyes of the Lord. And so as we continue our Eucharistic celebration, this is our prayer. Psalm chapter 17, verse 8. Lord, keep me, keep us as an apple in your eye. Kalugdan mo ko. And how to be an apple in God's eyes? Be poor. Sa kawalan, sa Diyos umasa. Be faithful. Be humble. In doing those three, I am pretty sure you are apples in the eyes of the Lord. Amen. Magsitayo tayo, ipapahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nang nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin nating itugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa pinagkatiwalaan ng simbahan na ihatid ang pagpapatawad ng Diyos upang sila'y maging matatag sa paglaban sa kasamaan at korupsyon. Subalit, bukas sa mga makasalanang nagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nananamantala sa pamahalaan upang sila'y magbagong buhay na bago pa sila ibaba ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga biniyayaan ng kasaganaan sa kabuhayan upang hindi nila ito gamitin sa pagmamaliit at pagsasamantala sa mga kapuspalad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang tayo'y maging mapagkumbaba sa harap ng Diyos at kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa lahat ng yumao, upang ang kanilang kasalanan ay mapatawad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sa katahimikan, Hipan mo kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan, at gisingin mo ang mas mataas naming udyok na kumalinga, magmalasakit, mahabag, at magmahal ng walang kondisyon. Hayaang ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ang pinakamataas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas
upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ating mga pangangailangan. Ama naming maawain, dinggin mo at kalugdan ang aming pagpapakumbaba sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral, sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sunny Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan
magpasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pagkinabang. Sa tinanggap namin sa pagiging mong banal, upang aming ginaganap ng lantaran, ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawi tayo sa pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús,
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,